Nang makalaya ang espiritu ni Terra mula sa loob ng itim na brilyante, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong lupain ng Encantadia. Matagal ding nakulong ang espiritu ni Terra sa kapangyarihang nilikha ng Diyos ng Kadiliman, ang makapangyarihang Gargan. Ang itim na brilyante ang naging sisidlan ng kanyang espiritu, isang hiyas na puno ng sinaunang enerhiya na kayang baluktutin ang balanse ng mundo. Ngunit sa sandaling makalaya ang espiritu ni Terra, napagtanto ng mga sanggre ang isang nakakatakot na katotohanan. Hanggat umiiral ang itim na brilyante ni Gargan, hindi kailanman magiging ligtas ang Encantadia. Sa gitna ng isang sagradong silid na nababalutan ng sinaunang mahika, nagtipo ng 8 na pinakadakilang tagapagtanggol ng Encantadia, ang mga sanggre. Sa kanilang harapan, nakalutang ang itim na brilyante. Isang hiyas na mas madilim pa sa gabi, ngunit kumikislap ng kakaibang liwanag na tila buhay. Parang isang pusong tumitibok sa gitna ng kadiliman. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang enerhiyang nagmumula rito. Ang hangin ay umiikot, ang lupa ay dahan-dahang nanginginig, at ang kalangitan ay tila nagdidilim. Alam ng mga sanggre, kapag hindi nila ito winasak ngayon, maaaring may ibang makahanap nito. At gamitin ang kapangyarihan ni Gargan upang sirain ang buong mundo. Humakbang si Pirena, at sa kanyang mga kamay ay sumiklab ang napakalakas na apoy. Tapusin na natin ito, wika niya. Sa isang hudyat ni Amihan, pinagsama ng 8 sanggre ang kanilang kapangyarihan. Ang apoy ni Pirena ay nagliyab na parang araw. Ang hangin ni Amihan ay naging isang napakalakas na bagyo. Ang tubig ni Alena ay naging naglalakihang alon ng enerhiya. At ang lupa ni Danaya ay umalingaw-ngaw sa lakas ng kalikasan. Ang 8 puwersa ng mundo ay nagsanib sa iisang sandali. At sa kanila pinakawalan ng kanilang kapangyarihan laban sa itim na brilyante. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog sa kalangitan. Ang buong Encantadia ay parang tumigil sa paghinga. Ang lupa ay nagbitak. Ang hangin ay sumigaw sa lakas ng enerhiya. At sa loob ng ilang sandali, tila nagtagumpay ang mga sanggre. Ngunit sa halip na tuluyang maglaho, ang itim na brilyante ay nabasag lamang. Isang malakas na pagsabog ng kadiliman ang sumiklab. Ang hiyas ay nahati sa 2 piraso. At bago pa makakilos ang mga sanggre, ang 2 piraso ay lumipad pa itaas sa kalangitan. Parang 2 bituin na tumakas mula sa kanilang mga kamay. Ang mga ulap ay napunit habang ang 2 bahagi ng itim na brilyante ay naglaho sa malayong kalangitan. Napaluhod si Amihan. Tahimik na napabuntong hininga si Danaya. At kahit si Pirena, na hindi kailanman nagpapakita ng takot, ay natahimik. Hindi nila ito tuluyang nawasak. Sa halip, pinalaya lamang nila ang kapangyarihan nito. Ayon sa sinaunang propesiya ng mga diwata, ang itim na brilyante ni Gargan ay hindi kailanman tunay na mawawasak. Ito ay maghihintay lamang. Maghihintay ng panahon. Maghihintay ng sisidlan. Sapagkat may 2 nilalang na itinakda ng kapalaran na siyang makakahawak sa 2 piraso nito. Isa ang magdadala ng kapangyarihan upang iligtas ang mundo. At ang isa naman, ang magdadala ng kapangyarihan upang lamunin ito ng kadiliman. Paitatana, at sa sandaling muling magsanib ang 2 piraso ng itim na brilyante. Ang kapangyarihan ni Gargan ay muling magigising, mas malakas, mas mapanganib, at mas handang wasakin ang lahat. Ayon na disindik mamay. At sa malayong bahagi ng Encantadia, ang unang piraso ng itim na brilyante ay bumagsak sa isang tahimik na kagubatan. Habang sa kabilang dulo ng mundo, ang ikalawang piraso ay nahulog sa lugar na matagal nang nilalamon ng kadiliman. At doon, may isang nilalang na naghihintay. Isang nilalang
na matagal nang naghahangad ng kapangyarihan ng itim na brilyante. Namadede, at sa araw na ang dalawang kapalaran ay magtagpo, magsisimula ang pinakamapanganib na digmaan sa kasaysayan ng Encantadia.